po ito. Now, we will proceed dun sa round 2 ng mga games. Kasi po, nung October 28 and 29, tinapos po natin yung 3 rounds. So, meron pa po tayong remaining na 6 rounds kasi 9 rounds po itong third AQ Prime. Dito po sa second round, tingnan natin yung laban ng ating magigiting na players. Ang naglaban po, isa sa mga naglaban sa round 2, parehong leading to parehong panalo. So nagkatapat sila si Ivan Travis Ku with a rating of 1,875. White po dito si Ivan, and ang nakalaban niya si IM Nolte with an ELO rating of 2,321. So ano to, kumbaga winner against winner. So naglaban sila sa round 2. Tingnan natin kung anong nangyari dito. White po dito si Ivan. This is the first time na makikita natin tong larong ito. Kaka-upload lang sa chessresults.com. Tingnan natin kung anong nangyari dito sa laban na ito. So let's see. Anong tinira ni Ivan dito? Knight F3. Yan. Tumira si IM Nolte ng D5, G3, G6, Bishop G2, Bishop G7, then D4. So, symmetrical Knight F6, tapos nag-C4 si Ivan dito. Talagang pakain kasi may bawi din niya. Pag kinain, queen check, tapos babagsak din yung pawn. So, hindi siguro kinakain yan. Kinain pala ni IM Nolte So, sinubukan. So, pagkatira ng C4, D takes C4, nag-Knight A3 lang muna si Travis, and then threatening to take the C4. Tingnan natin anong ititira dito ni IM. Nag-castling na. Pinabayaan na lang. Bigay na yan. Kinain ng knight. And then, knight C6. So, nag-develop si IM ng knight. Nag-castling na rin si Ivan dito. Nag-bishop F5. Para at least mailabas na yung bishop ng black. Nag-queen B6. Saan pupunta yung queen B6? Din yan sa B7 siguro, no? Teka, anong ginawa? Okay, from Bishop F5, nag-Bishop E4 si IM dito. Mukhang planong tagpasin yung knight, tingnan lang natin, anong plano ng Bishop E4 na yan? Baka susuporta sa B7 eventually, no? Pag kumain si Ivan ng Queen takes B7, ang gagawin ni IM Nolte is Knight C6 takes D4. Threat yung Queen, nakakain pa. Tapos, may kain pa yung Knight sa F3, mau-one piece pa si Ivan kung sakasakali. So, eto po, sa tingin ko, ang plano dito ni IM Nolte, at a glance, ipapakain niya yung B7, assuming kumain siya ng Queen takes B7, kakain si IM ng Knight takes D4, may threat sa Queen yung Bishop, so kailangan umatras yung Queen, pero kakainan ngayon ng Knight takes F3, Bishop takes F3, mawa-one piece si Ivan dito. So ang moral lesson, dapat wag kainin yung Queen B7, okay? So tingnan natin kung nakita ba to ni Ivan. Nakita, hindi kumain. Nag-rook D1 lang. Suporta dun sa D4. And then, anong sunod dito ni IM? Nag-A5. Tapos, bigay pa rin. Nakahang pa rin yung B7 pawn. Nag-Knight E5. Umaatake si Ivan, Mukhang malalim-lalim na preparasyon to, Okay, so kung sakaling magkagipitan, hindi siya ma-one piece kasi meron na nakasuporta na Knight F3. So, ibig sabihin ba niya sa next move, kakain na si Ivan ng B7? Tingnan natin. Nag-A4 lang si IM Nolte, kumukuha ng espasyo.
sa queen side. Naghahanap ng outpost siguro yan later on. Umiwas lang yung white, nag queen c4, hindi talaga kinain yung bishop c7 kasi pag pinasok yun medyo magulo. So dito lang muna sa safety, kumain yung knight, knight takes, bishop takes, king takes bishop, queen to queen queen to queen, mukhang mag-endgame kaagad to hindi nakipag queen to queen si Ivan, ayaw. So nag F3 lang. For sure kakainin niya ni IM. Hindi rin kumain si IM. In-improve lang yung position. So anong susunod na tira dyan? Yan, E4. Siguro kakain na si IM dito, no? Yan, kumain na. Tapos knight takes. So at this point, wala na hong queen, so iilan na lang yung mga natitira. So preparing na to for endgame, ano? Knight E8, maniubra lang, bishop E3, balik yung knight sa D6, suporta yung rook, knight B5, putting pressure dun sa D4 na nag-iisa na lang ang suporta. I mean, dalawa lang. So, paano susuporta ni IM to? Nakatret yung D4, babagsak yung D4, Sa black, nakasuporta yung bishop, nakasuporta yung rook, nakasuporta yung knight. Sa white, teka, hindi. Si Ivan pala yung white. So, umaatake dito si IM. So, paano susuporta ni Ivan tong D4 niya? Dalawa lang yung suporta niya. Pwede siguro mag knight E5, talon lang sa knight E5. Tama ba? Yun ba yung gagawin niya? Hindi. Push lang. Problema lang, nung nag D5 siya, mukhang weak spot tong B2 pawn Although may kabayo, pero later on, baka pwedeng paalisin, Nag-push lang si Ivan ng D5. Solid yung structure ng white dito. Pasugod. Samantalang yung black, medyo nandun pa rin yung mga pawn niya, nag-aantay lang except for A5 pawn or A4 pawn. Ayan, tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung pawn sa A3 Kakainin ba to ni Ivan? Pag kinain niya, kain ng knight, lugi siya. Pag kinain niya, babagsak yung A2 pawn. Siguro push lang, Hayaan na lang yan dyan. Kinain ng knight. Okay, kinain ng knight. Kain. One pawn one pawn down si Ivan dito, Ilan na lang yung pawn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Equal lang pala. Okay, equal pawn. May isolated pawn nga lang yung white. Medyo, eto yung magiging punteriya mamaya, for sure. Nasa A2. Anong depensa dito ni Ivan? Atras lang, Kasi nakatret yung bishop. So, hindi kinain yung okay. Hindi kinain kasi mayroon palang bawi sa C7. Okay. Sumuporta lang si IM sa C7. Kasi hindi pa pwedeng kumain sa A2. Sumuporta naman si Ivan sa A2 pawn. Nag-rook C2. Nag-F5. Break. Si IM para matibag yung center pawn ng white. Nag-battery si Ivan, rook C1. Talagang desididong kunin yung C7. C7 pawn. Kumain si IM. Of course, bawi lang din. F takes E4. Anong sumunod dito? Paano susuporta ni IM yung C7? Push? Push lang? Mukhang walang suporta yung C7 Paano susuportahan yan? Okay, meron. Meron bishop E5. Meron pa pala doon. Yeah, bishop E5, bishop C5. Matindi si Ivan kung makatret. Ang threat ng bishop C5 po, yung rook. Matulis, nandun sa gilid. So, kailangan alisin yung rook na yan.
Atras lang ng konti. Threat naman dun sa E4. King move lang. Kailangan paganahin yung king kasi endgame na ito. So, B6. Kailangan umatras yung bishop na yan. Abala yan dyan. So, umatras lang yung bishop. Bumalik sa E3. Umatras yung rook ni IM. Siguro, papatong na yan dun sa rook E8. Bishop G5. Siguro ano lang to, king move lang. King F7. Hindi nag-king F7. Nag-check muna si IM. Check. Tapos, nag-check ulit. May ganun palang kombinasyon, ano? Check ulit. Saan pupunta yung king? Check ulit. Rook F3, check ulit. Aba. Hindi na nag-rook F3. Kasi baka aksaya lang din siguro ng check, ano? Kasi pupunta lang sa E2. So, umatras lang yung bishop to support yung D7 pawn. Paano kung kainin na lang kaya yung rook takes bishop, pawn takes rook? Wala. Hindi worth it. At this point, hindi pa pwede. So, kinain nga! Teka, ulit-ulit. So, yung sinasuggest ko, nakainin niya yung bishop. So, nag-sacrifice na dito si Ivan, ha? At this early, ha? Rook takes bishop. Kapalit 2 pawn. Hindi. Ba't di siya kumain dun sa ano? Akala ko kakain na siya dun sa D7. Hindi pala kasi may check. Teka, ba't di siya kumain dun? Akala ko kaya siya nag-sacrifice ng rook kasi kakainin niya yung D7. At least 2 pawn yung kapalit. Ba't hindi siya kumain? Bakit siya nag-bishop F4? Hindi niya kinain yung okay. Bishop D7. Kasi babagsak yung E4 pawn, ano? Pero hindi eh. Tingnan natin. Anong naisip? Bakit hindi siya kumain ng D7? Kumain siya ng D7, tututukan ng rook, babagsak nga yung E4. Pero at least 2 pawn. Sabagay kaso bawi din, ano? Oo nga. Masisira yung E4 pawn niya. Pero bakit nag-sacrifice ng rook kung isang pawn lang yung kapalit, bishop lang yung kapalit? Nainip si Ivan? Nag-sacrifice ng rook? Nag-sacrifice ng rook, rook takes C5. G5. Teka, tama ba itong notation na ito? Nagpakain si IM ng pawn? Bishop takes. Teka, ulit. Para lang sigurado tayo. Nag-bishop F4. Nag-G5 si IM Nolte. Libre. Pakain. Bakit? Anong gante? Ayun, gusto niya pumasok dun sa rook. Rook F3. And then, aatras lang eh. King dito. Okay. Kain, bawi. Rook takes C5. Kain din yung E4. Okay. So, yun yung purpose niya, no? Pakain pala talaga yung G5 na pawn. Kasi babagsak yung E2. Kung hindi pa kinain yung E2 pawn, bakit hindi niya kinain yung A2 pawn? Libre yan, Kasi ubos din yung pawn niya sa C7. So, sumuporta siya doon para pag kumain sa C7, bagsak din yung D5 na pawn. Matindi tong analysis nila. Matagal-tagal to. Medyo mahirap yung posisyonan kasi matinding isip ginawa nila rito. Ganun nga. Umangat, pero hindi pa kumain si IM Nolte ng D5, Ba't di pa siya kumain ng D5 pawn? Hindi pa siya kumain. Umangat lang yung king. Okay, bakit umangat yung king? Kasi kung kumain, check.
Bishop, atras lang, kain. So, babagsak yung A2 pawn, ano? Kain. Kain. Check. Nakapin yung bishop. So, delikado pag nag-H6. Mag-H6 yan. At this point, lamang yung lamang ng material. Ang problema lang sa black dito, magkahiwalay yung kanyang pawn. Medyo hirap lang kasi may rook tsaka bishop. Ang kagandahan naman sa white dito, magkasunod yung kanyang pawn, naka-chain yung kanyang pawn. So, mahirap lang ito, pero pwede sigurong tiyagain. Nag-king G4. Kailangan umalis yung king doon kasi mapipin eh. So, yan, nag-H6 na, aalis na yung bishop. Bakit yung bishop nagpunta doon sa bishop D2? Kasi magpipin siya ng bishop C3. Ba't di na lang siya nag-bishop F4 para lang medyo safe ng konti? May threat din sa rook. Yun yung pinili ni Ivan. Magpipin siya dun sa bishop C3. Okay, baka magkalimutan nga naman, ano? So, check. H5. Saan pupunta yung king? Siguro F4 lang. And then, anong sunod na ginawa ng black? Tutok sa bishop. Siguro check. Yan, maka-check man lang. And then, saan pupunta yung king? F7. King G6. Anong ititira dito ng black? Ng white. Magandang tira ng white dito. Matindi tong endgame nila na ito, ha? Sino ba titira? Black ba titira? Okay. White ang titira dito. Atras lang. King F3. Hindi. Boundary. Good move. Para hindi makatawid yung king. Yun lang. Nakapin. Rook C2. Nakapin yung rook. So, anong tira dito? Rook takes. Rook G5 to. Check. Para iwas pin. Yeah. Rook G5. Check. King F7. Siguro alis lang yung rook, ano? Yung bishop. Bishop, saan ba magandang pumunta? Yung may suporta, bishop D5, kaso mapipin. Bishop E5, pin. Bishop D4, pin pa din. Nag-bishop D5, nag-bishop E5, ipipin yan for sure. Hindi. Nag-check muna si IM. Atras lang sa F3 yung king. Check ulit. Atras siguro sa G2. Tapos check ulit. Hindi nag-check. So, nag-pin. Rook C5. So, Rook C5. Alalahanin nyo, yung H5 po nakahang, ha? Walang suporta na yan, ha? Mukhang babagsak yung H5 po na yan, ha? Unless lalapit yung king E6 para at least nakapin yung bishop. Siguro yun ang gagawin ni IM dito. Ano bang tinira niya? Teka, nawala. So, umalis lang. So, teka, nawala. Nag-king siya, nag-rook C4. Nag-rook C4. Bakit nag-rook C4 si IM dito? Ulit. Pagkatapos ng pin, kumain. Yeah, kain pala yung pawn. So, bagsak na pala talaga yung H5 pawn. Hindi na siya nag-ano. Bakit di nag-ano si IM dito? Bakit di siya hindi rin pala pwede mag-bishop E3, no? Kasi tuhog ng bishop, ano? Mukhang tricky masyado tong bishop na to, ha? Hindi pwede, ha? So, nag-bishop, nag-king E6.
Atras lang. Oh, teka, nalito na tayo ah. After kumain, wait. Rook takes, king e6, atras yung bishop, tapos nag-sacrifice ng rook. Si IM nag-sacrifice ng rook. Bakit siya nag-sacrifice ng rook? Okay. Okay, kita na natin. So, ulit, king e6, atras yung bishop, naka-threat yung rook. Obligado mag-sacrifice pala talaga kasi nakahang yung isang rook. Anyway, bawi lang din naman. Rook takes g3, kain. Of course, rook takes rook. So, ang natitira dito is rook versus bishop with a pawn. So, ang tanong dito, paano to maiko-convert ng... Lamang dito, actually, lamang ang black dito. Obviously, pero... Actually, lamang ang black dito kasi yung pawn nung white nasa gilid eh. So, advantage pa rin in terms of pawn positioning. Advantage yung black dito kasi nasa gitna eh. Tingnan natin anong tira. Nilapitan yung rook. Malis lang, threat sa bishop, iwas yung bishop, lapit yung rook, sunod ng rook, check. Dito kaya, instead na check, hindi talaga, no? Kasi hindi pang kalapit. Paano kung nag-king, etong mahirap dito, no? Yung engine masyadong malawak. Matinding computation ang gagawin mo dito, calculation, ano? Paano kung nag-king king d5 tapos dire-diretso na yung pawn? Makakasabay ba yung yung pawn sa h4? Siguro kinumpute nila yan, ano? Kaya nag-check muna si IM para at least hindi matulungan yung h pawn. King f7, angat. Dumidiretso yung ang nakakatakot lang dito kasi yung dark square, yung pawn, yung queening square, dark bishop, so may suporta sa dulo So for sure lalapit ang king dyan. Ang gagawin dito ni IM, king G8 na dapat para at least mauna na siya doon. Hindi, check. Okay, balik ulit. Threat sa bishop. Abante ng konti, check. Atras yung rook, tutok yung rook. Atras yung bishop, tutok sa pawn. Suporta ng king. Yan. Dapat dito pumosisyon na yung king doon para hindi na munahan, ano? Yan. King H7. Sigurado na yan sa draw. Wala na makakapag-alis dyan yung king sa white. Position niya na yan eh. Hindi na siya maunahan dyan. So, stable na siya dyan. Kung gusto mo makasigurado, doon ka na talaga. Kumbaga, at the very least, draw yung laban. Bishop, rook, boundary na. Bishop, rook, bishop, rook, bishop, rook. Mahaba ito matinding maniobra to Hindi makapush yung pawn no? Iyon ang sacrifice nag-sacrifice ng pawn Pag kinain ng bishop, check. Hindi makagalaw yung bishop. Lalamang obligado, sugswang. Dito, binigay ni IM Nolte yung pawn kasi pag kinain yung bishop, ang ititira ng ni IM dito, rook c5, nakapin yung bishop So sugswang yung bishop, hindi pwedeng umalis. Ang only move is king, either king or pawn. Pag inalis naman yung king,
Assuming yung king umangat, wala na. Bigay na itong h5. So, hindi pwedeng umangat yung king. Pag pawn naman yung inalis, titirahan lang ng rook b5. Antay-antay lang magsugswang hanggang sa makain yung h5. Sa tingin ko, ito yung plano. Pero siguro hindi yan kakainin. Yeah. Hindi kinain. Ayan, nag-boundary para makapag-push ng isang pawn. At least makausad ng konti yung black pawn. Pupush yan. Hindi nag-push Hindi pa nag-push. Hindi pa rin nagpupush dito si IM Pwede niya na i-push yan Yan. That's the time na nag-push siya. Sinatsaga ng konti. Tumira ng bishop c1. Siguro rook f3. Rook f1 tama para mapalis yung bishop. Angat lang ng konti. Hindi makamove yung bishop Yung king talagang hindi na yung gagalo doon. Yung king ng black. Diyan na yan sa king e7. Kumbaga sure win. Ibig sabihin sure draw ang tawag doon. So mamaniobrehin na lang dito na makuha itong bishop. Nakakatakot lang yung mga ganyan yung bishop na nagpapakita sa rook. Kasi pag medyo nalugaran, pwede mag-sacrifice rook. Tuloy-tuloy ang queen, ang pawn. So, kaso hindi naman. So, dito, eto crucial to Ang tira ni IM Nolte dito is rook f3. Paano pag tumira ng king f4? Kumbaga dito, sa sitwasyon na to, ini-invite ni IM Nolte na yung king na bumaba. King g4. Kasi bakit? Pag nag-king g4, pupush ngayon hindi rin pwede pala makapush, Kasi may kain, habol pa rin ng king. So, eto na nga, king g4. Inviting king g4. Pero hindi pa rin pala pwede mag-push ng e3 kasi kayang habulin ng king. And then, balik lang yung bishop, nakaharang. Galaw yung king. Check. Bishop d4, check. Punta sa puti, king f7. Angat, balik yung king. Pakain. Rook f3. Tama ba to? Mukhang mali yung notation Mukhang, at this point, mukhang hindi na maintindihan sulat ng mga players. Mukhang mali yung rook f3 kasi bigay yan for some reason, baka nag-rook f3, baka rook f5 yan. Sa tingin ko, rook f5 yan. It's not rook f3. Definitely, kasi bigay yan Rook f3. Hindi yan rook f3 sa tingin ko. Rook f5 yon. That has to be corrected. Kasi at this point, nakita ko to, seconds na lang yung oras nila rito Less than a minute. So baka nagmamadali na sa pagsusulat. Hindi na makita. Hindi na maayos yung sulat. Rook f3 ulit. I think mali ito. Baka rook f5 yan. Rook f5 yan. It should not be rook f3. I-correct na lang natin yan. Yan. Tapos, rook f3. Obvious, hindi yan rook f3. And then, pero bakit nag-rook? Kung hindi rook f3, bakit nasa rook d3? Anong trick niya dun sa rook f3? Pakain? Wala, talo siya dun. Typo error siguro yan. Tapos push. Tama. Sorry. Pati ako naduling na. Yeah, that's right. Rook f3 kasi hindi naman pala makain. Yeah. Hindi rin pala makain kasi nakasuporta pa yung black. Yung perspective ko kasi akala ko papunta doon. So good. Tama. Rook f3 is good. Tama. Rook f3. Tapos push pawn. Check. Binigay yung pawn, kapalit ng bishop. For sure, hindi yan kakainin ni Travis. Yeah, yun lang, Napin pala yun.
Hindi rin kasi may check pala eh, no? May check. Naku, mukhang crucial to ah. Parang mali yung rook parang mali yung rook dito siguro, no? Kasi may ganun pala, no? Parang blunder yata yun, no? May pin pala, no? Yeah, bagsak yung Okay, so yung pala yung purpose niyan. Pakain na talaga yung pawn. At least mawala lang din yung pawn sa h5. Now, ito yung bishop rook. Mukhang draw to pag ganito. Pahirapan kasi ang konsepto dito, kayang i-mate pero matagal. Pero ang konsepto dito, dapat ma-corner ni yung rook, yung bishop. Yung rook-bishop ending. Kailangan ma-tsempuhan yung bishop na whatsoever. Mahirapan. So, push. Lalayo-layo yung bishop eh. Yan yung konsepto niyan eh. Kailangan matutukan mo yung bishop. Ito, pin na pala to. Bishop G1. Pag pumunta si IM Nolte dito sa Rook A1, draw na yan. Sugswang, stalemate. So, hindi pwedeng pumunta ng Rook E1, Rook A1. Kasi wala nang maitira yung yung white, stalemate yan. So, nagpunta lang doon para makalis yung bishop. Check. Doon ulit. Yun ang checkmate na nakakatakot. So, balik lang ulit siguro yung king kasi checkmate siya dyan. Balik lang. Habol sa bishop. King. Check. Matinding isip ang ginawa nila rito, ha. Cover lang. Angat. Doon ulit. Angat ang king. Check. Pag ganitong position, paano natin i-meet yung white dito? Ito yung position 119. Ito yung pang 119 na moves. Paano kung king h3, king g3? King g3, bishop king g3, bishop h2, check. King h3. Sugswang talaga, no? Stalemate, King g3. Hindi pwede mag-check, labas lang talaga yung bishop. Pag nag-check, cover lang ulit. King h3 kaya. Angat, ulit. Balik. Dito, anong puzzle dito para ma-mate yung gawin kaya natin tong puzzle sa ating mga viewers. Paano natin ma-mate yung white dito? May pag-asa pa ba tong mamate or draw na talaga? Check. Cover yung bishop. Tapos abang lang. Angat lang yung king. Check. Balik yung bishop. Angat doon. Pwede ba mag-check? Tapos, check. Cover yung bishop. Balik. So, draw talaga. Draw. So, yung last move talaga is ito, no? So, paano mo mamamati ito? Mukhang draw talaga. Kasi may bishop, no? Hirap lang hagilapin yung bishop. Pipin at pipin, no?
unless mapapunta niya yung king, yung white king, dun sa dito sa taas para at least walang cover, ano. Kaso baka kulang na sa oras eh. Kasi kailangan yung bishop hindi makapag-cover, so nandun dapat yung king nandun sa dulo, sa corner ng h8 para just in case white hindi makover nung bishop. Kaso ang problema, paano mo papagalaw yung king kasi may bishop na tira? Walang sugswang sa king. Anyway, so draw po yung laban ni Ivan Travis against IM Nolte sa round 2. Yeah, maganda yung pinakita nung batang-batang si Ivan dito. Tumatabla kay IM. So, congratulations and see you po sa next round. Maraming salamat.